Mga kababayan, nagpapanik po ang reaksyon ng Malacanang. Dahil sa April 15, kung hindi po makapagdagdag ng karagdagang mga supply, matitira na lang mga 10% daw ang estimated supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Kailangan po magkaroon na ng centralized importation, secured and sustained supply line sapagkat ini-import po natin o inaangkat sa labas ng bansa, lalo na sa mga bansa sa Middle East, ang ating supply ng produktong petrolyo. And right now, wala pong malinaw na plano at categorical na mga aksyon na ginagawa ang gobyerno ni Marcos. Paano po gagawin ang centralized importation, paano gagawin po ang government-to-government transaction and negotiation, ano po ang deposituhan nito, saan ito ilalagak, at magkano at ano ang distribution price nito, at paano ito makakaprotekta sa supply line ng buong Pilipinas. There must be a transparent, categorical plan for such actions, no? At pati po ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo that will have inevitable domino effect, no? Magkakaroon po ito ng sunod-sunod na epekto sa ating ekonomiya. Wala po tayong nakikita na exigency and emergency action plan kay Marcos, pero nagpatawag na siya ng crisis committee. Hindi pa natin alam sinong bumubuo ng kanyang crisis committee. At pangalawa, hindi rin po ito nakaligtas o na hindi napansin ng mga mamamayan sapagkat panay ang propaganda ng tagapagtahol ni Marcos Jr. na si Aling Claire Marites Castro na wala daw krisis sa langis, sa sektor ng industriya ng langis. Subalit, mayroon lang po na tinatawag na price disruption. Okay ka lang. Yun nga ang pinaka-indicator eh. Yun nga ang pinaka-simptomas na may krisis tayo dahil patuloy na sumisirit ang presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas na pwedeng ikalulugmok ng industriya sa manufacturing, sa processing, sa kuryente, sa services, sa transportation, at pati sa agrikultura. Eh parang kay Claire Marites Castro, na ang kanyang layunin at ang kanyang purpose bakit siya na-hire dyan sa Malacanang ay makipagbardagulan at latiguhin at magpasabog ng lason ng kanyang maitim na propaganda laban kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Wala siyang alam sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya dapat sipain na rin ito sa Malacanang dahil sayang po ang milyon-milyon na pondo ng mamamayan na napupunta sa kanya. Okay? So mga kababayan, ang tagapagtahol ni Marcos, tahol ng tahol na walang krisis, pero nagbuo ng crisis committee si Marcos Jr. Eh ano yon? Ibig sabihin may krisis. Niloloko at nililito niya ang taong bayan. Yan po ang mga abilidad ng mga black propagandista, no? Mahilig mag-magic ng salita, pero hindi tumutugma sa realidad at aktual na kalagayan. And then nadulas din siya, sabi niya, dapat nga magpasalamat tayo at maawa sa ating presidente. Wow! Presidente mo, hindi ng buong mamamayan. Itinatakwil na ngayon ng mga mamamayan eh. Maawa daw ang taong bayan kay Marcos Jr. dahil kahit may sakit, nagtatrabaho pa siya. Ayun. Inamin na rin tuloy ni Aling Claire Marites Castro na may sakit ang kanyang boss na si Marcos Jr. And under the constitutional mandate ni Marcos Jr., kailangan po maging truthful, makatotohanan, transparent lantad, at bukas sa update sa mga mamamayan anong sakit niya. Maliban doon sa sinasabing diverticulitis na he tried to brush it out, no? Sabi niya wala ito, diverticulitis lang ito. O pamamaga ng bahagi po ng bituka na tinatawag na diverticulum. Pero hindi naman po niya ipinaliwanag ano kanubha at gaano na ito katagal at anong epekto sa kanya. No? Makita naman natin po ang patuloy na pagbaba sa timbang at pangangatawan ni Marcos Jr. So inamin na rin talaga nila dahil nadulas siguro ang bibig nitong butangera niya na tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro. Maawa naman kayo kay Pangulong Marcos at nakakaawa na dahil may sakit na siya, kahit may sakit siya, nagtatrabaho pa rin siya. Bugok, trabaho niya talaga yun. Kasi siya ay ginusto niya maging presidente. Kung gusto niya magpahinga,
at mag-recover kung ano man kalubha ang sakit niya na ayaw niyang ipahayag at ayaw niyang talakayin in public. Dahil yan naman ay mandate niya bilang presidente, kailangan accessible sa taong bayan ang kanyang health situation bilang presidente. Ayaw niyang gawin yon, edi dapat pinayuhan mo na lang butangerang Claire Castro na magpahinga ka na, sir. Kami nang bahala dito, mag-leave of absence ka muna. Ang problema, pag nag-leave of absence si Marcos, o kaya nag-resign siya ng tuluyan, ang uupo po by constitutional mandate and succession rule sa saligang batas, si Sara Duterte. Yun ang kinatatakot nila. Kaya pilit nilang pinapabangon siguro si Ginoong Marcos. Umikot ka pa, sir, magpakita ka, pilitin mo para hindi makaupo ang isang Sara Duterte. Mali po yun eh. Kung totoo pong may sakit si Marcos Jr., ay dapat po aminin, ipaliwanag, and then gumawa ng karampatang hakbang. Ano ba ito? Leave of absence muna. At kapag leave of absence, gano'ng katagal? 90 days o kaya 6 months. At ito ay magiging temporary incapacity. Dapat ang papalit dyan, ang Vice President. Hindi sa minamadali natin ang pagpalit ni Vice President Sara Duterte o pinipilit, which siya naman pong dapat mangyari, pero yan po ay nasa saligang batas. Iminamando po yan kay Marcos na maging tapat at maging bukas ang kanyang health situation, ang kanyang health bulletin, ang kanyang medical condition kung mayroon man sa harap ng mamamayan. And the way nakikita ng taong bayan nga, parang pinipilit lang ni Marcos Jr. na mag-ikot, humarap sa tao at kung ano-ano, sapagkat nakikita at nararamdaman po ng mga mamamayan na hindi okay ang kanyang pangangatawan, hindi okay ang kanyang physical appearance. Subalit wala tayong nakukuha na clear and objective, truthful medical objective and medical condition report on this, no? Bagamat inamin ni Claire Castro na may pinagdadaanan ang kanyang boss na si Marcos Jr. na sakit. Sabi niya may sakit na nga eh. Pinipilit pa rin niyang maglingkod sa mga mamamayan. Hindi po yun pinipilit, obligasyon po niya yun. Aling Claire Marites Castro. At kung hindi niya kayang panindigan at ipatupad ang kanyang obligasyon at mga tungkulin, may option po siyang mag-resign, magpahinga, mag-leave of absence. Mahirap ba gawin yon? Mahirap gawin po yon kung ang inaalala mo na ang uupo dyan ay baka makalkal at baka nga patutunguhan nito ay mabigyan po ng mas malakas na direksyon ang paniningil at kaparusahan doon sa mga nasasangkot po sa maraming mga pagkakaroon ng korupsyon at pandarambong na hindi naman may pagkakaila ang mga testigo, ang mga nagbibigay ng pahayag ng mga revelations at nagbibigay po ng kanilang testimonya, ang lahat ng kanilang pagsasalaysay tumutumbok sa pagiging mastermind ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Yun ang dapat mong sagutin, Aling Claire Marites Castro. Pero this is something that we should seriously look at, no? Totoo ba na nagiging problema ang health condition ni Marcos Jr. the way itong kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro would like to flare up the emotions? Gusto niyang gatungan ang emosyon, ang simpatya ng mga mamamayan. Hindi paliwanag ninyo. Buksan po ninyo yan, sapagkat yan ay hindi pribadong bagay para sa presidente. Yan po ay public and national interest. Public interest, national security po nakasalalay dyan. Kung hindi pala kayang mamuno at hindi pala kayang magpatupad ng kanyang obligasyon, ng kanyang mga tungkulin, at hindi na kayang gampanan ng tuloy-tuloy ng matino at maayos ang kanyang pamumuno sa bansa, sa Republika ng Pilipinas, why force yourself, Marcos Jr., na ilalagay mo sa alanganing sitwasyon ang sambayanang Pilipino dahil lamang ayaw mong bumitaw at natatakot ka sa pananagutang kakaharapin mo at mga kaparusahan sa mga nangyaring malawakang pandarambong, malakihang korupsyon at sistematikong pagpangungulimbat na nangyari po sa kaban ng bayan during sa iyong pamumuno dito sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan. Pangalawang punto po natin, mga kababayan.
ay maganda po at nagkaroon ng deklarasyon na magbubuo na ng crisis committee. Ang tanong, when? Papasok na po sa isang buwan itong krisis na nangyayari sa hidwaan po at mga kaganapan ng mga tunggalian ng bansang Iran, Estados Unidos at ng bansang Israel, at nadadamay pa ang maraming mga karatig bansa sa rehiyon ng Middle East. Ngayon pa lang naisipan ni Marcos Jr. na bumuo po ng tinatawag niyang crisis committee. So hindi pa na-announce kung sino po ang bumubuo ng crisis committee, ano po ang kanilang magiging focus, at ano po ang gagawin nila. Ayan. Kasi dapat ginawa na po ito at the first 2 to 3 days na nangyari na po ang sigalot at armadong komprontasyon sa pagitan ng Iran laban sa Israel at sa Estados Unidos, ay dapat nagkaroon kaagad ng crisis committee at magkaroon ng mga emergency and exigency plan ang gobyerno. Hindi na inantay mo pang papasok na sa pangatlong linggo towards the end of the month. Magiging isang buwan na po ang sigalot na ito at krisis na namumuo at kumakalat ngayon sa Middle East na nakakaapekto po sa pandaigdigang kalagayan ng sektor at industriya ng langis at ng mga kaakibat na mga ekonomiya ng mga bansa na nakasandig sa pag-aangkat ng langis upang umandar ang kanilang ekonomiya. Kagaya ng Pilipinas, malaking epekto po yan. Kung nagdili-dali tayo, ibig sabihin po nagpatumpik-tumpik, nag-alangan si Marcos Jr. upang ipatupad ang crisis plan and management ng kalagayan na kinakaharap ng buong bansa. Hindi nga niya naitulak na magkaroon ng special session to bring in the support and participation of Congress. No, kagaya ng ginawa noon ni Pangulong Duterte during the time of COVID-19 pandemic, no? Involved po ang Kongreso, involved ang Senado, ang House of Representatives, at naging whole of government approach. Buong sangay at ahensya ng gobyerno kumilos para tumulong at tugunan ang napakalaki at napakabigat na krisis ng buong mundo, yung COVID-19 na pandemic sa buong mundo, at halos dumapa at gumapang ang mga bansa at mga ekonomiya nila, including the Philippines. Subalit we survive dahil mayroon pong emergency plan, mayroon pong contingency and exigency action plan na pinamunuan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte using the platform of whole of government approach and whole of nation participation. Immobilize mo mga tao, pakilusin mo ang mga sektor ng lipunan, magtulong-tulong at magkaroon ng matatag na pag-aambag mula sa iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno. But that can only happen if you enjoy affirmative consensus of support mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno at pati po sa taong bayan. Hindi nga ito po ang kalagayan ni Marcos, ay sa loob po ng nakaraang 6 na buwan na sunod-sunod, ang mga survey and political and opinion survey ay lumalabas negative 0, negative below 0 pa. Ibig sabihin po, negative 3, negative 14, negative 15, negative 27, negative 9. Ang kanyang mga trust and approval rating bagsak na bagsak. Ibig sabihin po mga kababayan, ang taong bayan hindi na nagtitiwala sa kanya bilang magiging pangulo pa ng bansa. Samantalang ang isang Sara Duterte po kinikilala at binibigyan ng suporta ng majority ng taong bayan. Subalit ayaw ni Marcos na bagamat inamin na nila earlier at ngayon nadulas na naman ang kanyang butangerang tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro na may sakit na nga si Marcos, maawa kayo, dapat nga tumulong kayo. Tumulong kami sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng advice na magpahinga na muna siya.